Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Di ba kuya, hindi naman kami makukulong kasi minor de edad pa kami? Saan nyo kami dadalhin? Yan ang mga kataga na tinanong ni Johnny Sebial sa mga pulis habang siya ay ni-interview bilang witness. Pero hindi nga nagtagal na isiwalat ang napakalaking lihim ni Janice, na siya pala ang pumatay sa magkapatid na Maguad. Ang kwento natin ngayon ay ang part 2 update sa kaso nga ng Maguad siblings. Ang kaso na magkapatid na Maguad ay isa nga sa pinaka nakakakilabot na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga ay naging malaking balita rin sa ibang bansa. Sikat ang krimen na ito hindi lamang dahil sa kalupitan ng krimen, kundi dahil sa kalunos-lunos na backstory na nakakapaloob dito, na tila nga isang palabas sa pelikula. May 21, 2025 makalipas ang halos 4 na taon, muling naging maingay ang kaso ng Maguad siblings matapos ipalabas ang nangyari sa kanila sa MMK. Ang kwento nga ay tungkol sa pamilya Maguad na mula Cotabato. Ang padre de pamilya ay si Cruz Maguad, teacher sa isang high school. Ang ilaw naman ng tahanan ay si Lovella Maguad. Principal naman siya sa isang eskwelahan at dating OFW. Ang Maguad family ay mga edukado at mabuting pamilya. Sina Cruz at Lovella ay may 2 mga anak. Sila nga ay sina Grizel Gwen at Grizel Vil Luis o tinatawag na Boy Boy. Mabait, matulingin at matalino. Ganyan ilarawan sina Gwen at Luis ng kanilang mga magulang at ng mga nakakakilala sa kanila. April 2020, nang nakilala ng pamilya Maguad ang babae na si Janice Sebial, isang minor de edad ng panahon na iyon. Nung unang nakilala ni na Gwen at Luis si Janice, magaan ang loob nila sa babae. Binanggit ni Janice kay Gwen na siya ay ulila na dahil patay na umano ang kanyang mga magulang. Nang hindi pa daw nagtatrabaho si Janice sa tita ni Gwen, labas-pasok ito sa kustodiya ng DSWD. Isang araw, nakwento ni Gwen kay Lovella na umalis na si Janice sa poder ng tita ni Gwen. Umalis umano si Janice dahil pagod na siya sa pag-aalaga sa 2 mga bata na kanyang inaalagaan. Ayon kay Lovella, kinausap umano ni Janice si Gwen kung pwede ba itong manatili muna sa kanilang pamilya. Handa raw mamasukan si Janice sa pamilya Maguad kahit wala siyang sahod basta siya ay papakainin. Kaya naman agad na sinabi ni Gwen sa kanyang nanay na naaawa siya kay Janice at kung pwede ba nilang kupkupin ang dalaga. Nung una, ayaw pumayag ni Lovella dahil ayaw niyang makigulo sa kung anumang problema sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Janice. Pero dahil sa kabutihang loob ni Lovella at ng asawa niyan si Cruz, pumayag silang ampunin si Janice ng July 2021. At dahil na nga rin ito sa kahilingan ng kanilang anak na si Gwen. Sa tahanan ng pamilya Maguad, itinuring ni na Cruz at Lovella si Janice na kanilang sariling anak. Sina Cruz at Lovella na din ang tumutulong kay Janice para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Tumutulong sa gawaing bahay si Janice pero ni minsan ay hindi siya trinato na kasambahay ng pamilya Maguad. Nagpaubaya pa nga si Luis na matulog na lamang siya sa sala para maigbigay ang kanyang kwarto kay Janice. Ayon kay Lovella, magalang si Janice at matulungin. Nagpo-post nga ang 2 dalagitan ng kanilang mga videos sa TikTok. At sa mga TikTok videos na ito makikita ang closeness ni Janice at Gwen. Tila ba parang isang magkapatid. August 21 nang nawala naman ang 10,000 pesos na ipon ni Cruz. At sa kanyang paghanap, natagpuan ang nawawalang pera sa bag ni Janice. Nang komprontahin ni Cruz si Janice, umiyak lamang ang dalaga at nanghingi ng tawad sa kanila. At dahil nga mabuti ang kalooban na mag-asawang Maguad, agad nilang pinatawad si Janice at hindi pinaalis ang dalaga sa kanilang tahanan. At pagkatapos nga ng insidente na iyon sa mga larawan ng pamilya Maguad, makikita na lagi nilang kasama si Janice at sila ay masaya. Tila nga si Janice ay naging parte na ng pamilya Maguad. Subalit, walang nakakalam sa buong pamilya Maguad na yun na pala ang masasayang sandali na buo pa ang kanilang pamilya.
Dahil ng December 10, 2021, ilang araw bago magpasko, gumuho ang mundo ni na Cruz at Lovella nang natagpuan nila ang kanilang mga anak na sina Gwen at Luis sa sarili nilang bahay na naliligo sa sarili nilang mga dugo. Subalit himalang nakaligtas si Janice at nakapag-post pa nga siya sa Facebook ng mga katagang, "Guys, tulungan niyo ako. Pinasok kami sa bahay. Ayoko pang mamatay. Nasa kwarto ako ngayon. Nagtatago. Tulong." Dali-dali namang umuwi si Cruz sa kanilang bahay. At siya mismo ang nakakita sa malagim na sinapit ng kanyang dalawang mga anak. Halos pagsakloban nga ng langit at lupa si Cruz nang nakita niya sina Gwen at Luis. Ang kanyang mga anak ay walang habas na sinaktan. Ang kanyang mga anak ay kalunos-lunos ang sinapit. Halos hindi nga makilala ang dalawang magkapatid at tila nga sobrang galit na galit ang mga sospek sa magkapatid. Nung una, akala ng lahat ay pagnanakaw ang motibo ng krimen dahil nawawala ang cellphone ni Gwen. Pagdating nga ni na Cruz, sinabi ni Janice na nakaligtas siya mula sa mga lalaking umatake sa kanilang bahay at nakapagtago siya sa kanilang kwarto. Pero kalaunan, maraming inconsistency sa statement ni Janice dahil walang senyales na ang bahay ay pwersahang pinasok. At ang mga ikiniulis din ni Janice pagkatapos ng insidente ay tila kahina-hinala. Dahil ayon sa ilan, ang sinumang biktima ng isang krimen ay hindi kayang basta-basta maliligo matapos ang insidente. Hindi rin normal na matapos mong masaksihan ang isang krimen ay magpapalit ka ng damit at bukod doon magpo-post pa sa social media habang ang kasamahan mo sa bahay na sina Gwen at Luis ay inaatake nga ng hindi nakilalang sospek. Para sa ilan, ito ay kahina-hinala at hindi normal. At kalaunan nga, lumabas na din ang katotohanan na hindi witness si Janice dahil siya pala mismo ang mastermind sa pagpatay kina Gwen at Luis. Sa tindi nga ng mga tinamong mga pinsala ni Gwen, ang taong pumatay sa kanya ay tila may personal na galit sa dalaga. Sa investigasyon, lumalabas nga na kasabwat ni Janice ang isang lalaki na kinilalang si Esmeraldo Cañedo Jr. o mas kilala bilang Aldo na isang sakristan. Dahil ayon sa mga witness, nakita nila si Aldo na ng araw ng krimen na nagpahatid ito sa bahay ng pamilya Maguad noong December 10, 2021. At pinaniniwalaan nga na boyfriend ni Janice si Aldo. Sa interogasyon kay Janice ng DSWD, inamin niya na siya ang pumatay kay Gwen at Luis. Hindi nagtagal, isiniwalat din ni Janice na inggit at selos ang motibo niya kaya pinatay niya ang magkapatid na Maguad. Ayon pa kay Janice, malaki ang inggit niya kay Gwen at gusto niyang palitan ang posisyon nito sa pamilya Maguad. At dahil nga sa kanyang pag-amin ay ikinulong si Janice. Pero hindi sa kulungan kundi sa kustodiya ng DSWD dahil siya ay minor de edad noon. Sinabi ni Lovella na 2 araw matapos ang krimen, natagpuan nila ang isang contact tracing form na may QR code at may mga ID sa kwarto ni Janice. Ang form na ito at ID ay pagmamay-ari nga ng kasabwat ni Janice na si Aldo. Nakita din sa ilalim ng kama ang isang duguang damit ni Janice na itinago niya sa ilalim pa ng kama ng biktima. At nang komprontahin nga ng mga pulis tungkol sa form, mga ID at damit, ang nasabi na lamang ni Janice ay ang mga katagang, "Talagang may paraan pala para mahuli kami." Ayon nga kina Lovella at Cruz, hindi nila lubos maunawaan kung bakit humantong sa pagpatay ang pag-ampo nila kay Janice. Ayon kay Lovella, "Naloko mo talaga kami, Janice. Pinag-aralan mo ang mga galaw namin. Pero gusto ko lang malaman mo na ibinigay namin sa iyo ang lahat. Bahay, pagmamahal ng mga magulang at kapatid. Proud na proud kami noon at ginamit kami ng Diyos para matulungan ka. Pero hindi mo binigyan halaga ang lahat ng ginawa namin." December 16, 2021 naman nang naaresto si Aldo dahil sa ipinagbabawal na gamot. Agad namang umamin si Aldo sa krimen at sinabing si Janice ang mastermind sa nangyaring pagpatay. Tulad ni Janice, dinala lamang si Aldo sa kustodiya ng DSWD dahil siya ay minor de edad din.
Kinasuhan si Janice at Aldo ng double murder para sa pagpatay nila kina Gwen at Luis. Pero hindi sa kulungan kundi sa DSWD ang punta ng mga suspect dahil sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act 2006 na akda ng Senator-elect na si Francis Kiko Pangilinan. Ayon sa batas, kung ang isang bata ay nakagawa ng krimen kahit na gaano pa ito katindi at wala pa itong 18 years old, kinukonsider silang child in conflict with the law under suspended sentence. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng ipasok sa presinto at kailangang manatili muna sa DSWD. Ayon sa Republic Act No. 9344, gusto ng batas na bigyan ang kabataan ng tsansa na ma-rehabilitate sa halip na hatulan sila ng habang buhay na pagkakulong. Naniniwala sila na ang minor de edad ay hindi pa fully formed at kaya pa nilang magbago. Ibig sabihin, kailangan mo nang hintayin sina Janice at Aldo na tumungtong sa legal age upang sila ay tuluyan ng makulong sa kulungan o sa adult correctional facilities upang tapusin ang kanilang hatol. Lumabas din na buhay pa pala ang totoong nanay ni Janice at mayroon siyang mga kapatid. Taliwas sa sinabi ni Janice na siya ay ulila na o orphan. May 2022 nang napatunayan sina Janice at Aldo na guilty sa pagpatay kina Gwen at Luis. Sila ay hinatulan ng 22 hanggang 37 years sa pagkakulong ng walang parol. Pero sa taon na iyon, wala pa sa hustong edad sina Janice at Aldo kaya nanatili muna sila sa DSWD. Kaya naman galit at hindi masaya sa hatol sina Lovella at Cruz. Hindi sila sang-ayon na inaalagaan pa umano ng DSWD ang pumatay sa kanilang mga anak. Habang sila ay buong buhay na hindi na makakasama sina Gwen at Luis. Sa uli, sinabi ni Lovella at Cruz na kahit kailan, hindi humingi ng tawad sa kanila si Janice. Tumawa pa nga raw si Janice sa kanila matapos ang pagbaba ng hatol sa korte. June 7, 2024 nang pinost ni Lovella ang magandang balita na sa wakas ay nakakulong na sina Janice at Aldo sa totoong kulungan para pagbayaran ang ginawa nilang pagpatay kina Gwen at Luis. May 25, 2025 naman nang lumabas ang balita na tila kinakalampag ang principal author ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act na si Senator-elect Kiko Pangilinan. Nananawagan ang ilan sa senador ang mga concerned citizens matapos nilang mapanood ang kwento ng pagpatay sa magkapatid na Crizel Gwyn at Crisvel Luis Maguad. Ayon sa ibang netizens, sana ay maamyendohan ng senador ang ginawa niyang batas dahil marami ang dapat baguhin ang Juvenile Justice and Welfare Act. Sana raw ay mabigyan ang mga minor de edad na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen ng angkop at nararapat na parusa. Marami din nagsasabi na dahil sa batas na ito, ang ilang mga iligal na gawain o mga iligal na grupo ay ginagamit ang mga minor de edad para gumawa ng mga krimen. Tulad nga ng pagnanakaw at iba pa. At June 8, 2025 makalipas ang isang taon mula nang nakulong si Janice, nagpaunlak ng interview ang mga magulang ni Gwen at Luis na sina Cruz at Lovella sa vlogger na si Tony Gonzaga. Tinanong sina Cruz at Lovella kung bakit nga ba sila pumayag na ipalabas sa programa ng MMK ang kwento ng kanilang pamilya. Ayon kay Lovella, simula nang nawala sina Gwen at Luis, palagi na silang nagdadasal mag-asawa sa Panginoon kung ano ba talaga ang purpose bakit nawala ang kanilang mga anak. Isinuko na din ni Cruz at Lovella sa Panginoon ang lahat na sana nga ay maintindihan nila ang napakasakit na pinagdaanan ng kanilang pamilya. At magpahanggang ngayon ay patuloy pa ding pinagdadaanan. Sa tuwingang nalulungkot sina Cruz at Lovella, umaalis sila sa bahay para mamasyal. Pero kapag umuwi na daw silang mag-asawa sa kanilang tahanan, nararamdaman na nila ang sakit at lungkot. At kahit na paulit-ulit na nasasaktan, hindi sumuko ang mag-asawa. Nasa isip kasi ni Lovella na baka kapag napanood ng maraming tao ang kanilang istorya, makuha nila ang mas malalim na rason o mensahe bakit namatay sina Gwen at Luis sa napakasakit na paraan. Ayon naman kay Cruz, hindi nila kayang iwan ang bahay kahit na doon namatay sina Gwen at Luis. Dahil doon raw nabuo ang masayang alaala ng kanilang pamilya. At para nga makaya ni Cruz ang lahat, ginugugol na lamang niya ang halos lahat ng kanyang oras sa kanyang trabaho.
Sobrang sakit pa din daw para kay Cruz dahil siya mismo ang unang nakakita sa krimen sa kanilang bahay. Sinabi din ni Cruz na kahit gusto niyang yakapin sina Gwen at Luis noon ay hindi niya magawa dahil naaawa siya sa mga ito. At nang nakarating nga si Lovella sa kanilang bahay, hindi niya hinayaan ang kanyang asawang pumasok dahil sa sinapit ng kanilang mga anak. Ito ay kahit na nagpupumilit si Lovella na pumasok. Lalo na at kalunos-lunos nga ang itsura ng kanilang mga anak dahil sa sobrang tindi ng mga pinsalan na tinamo nito. Ayaw ni Cruz na magkaroon ng masamang alaala si Lovella sa kanilang mga anak. Hindi pa doon natapos ang sakit ng naramdaman ng mag-asawa. Dahil makalipas nga ang 6 na araw matapos mangyari ang krimen, nalaman nila na ang sospek sa krimen ay ang taong pinatuloy, pinakain nila at tinulungan sa kanilang bahay na si Janice. Ayon kay Lovella, nung una pa lamang ay may kutob na siyang may kinalaman sa krimen si Janice. Noon daw kasing nasa facility pa lamang si Janice habang tinatanong ng mga pulis, sinabi nito ang mga katagang, "Di ba kuya, hindi naman kami makukulong kasi minor de edad pa kami? Saan nyo kami dadalhin?" Tinanong naman si Janice ng pulis kung saan niya nalaman ang kanyang mga sinabi at sumagot si Janice ng, "Nagbabasa kami." Kaya naman para kay Lovella, sina Janice at Aldo ay na-inspire sa ginawa nilang krimen dahil sa batas na Juvenile Justice and Welfare Act. Posible umano na akala ni na Janice at Aldo kahit gaano pa kabigat ang ginawa nilang krimen, hindi sila makukulong dahil sila ay minor de edad. Ay naman kay Cruz, sinabi niya nung dati habang magkasama sina Gwen at Janice, siya at ang ibang tao ay nakapansin na medyo naiinggit si Janice kay Gwen. Naniniwala ang mag-asawa na target talaga ni Janice si Gwen. Dahil akala daw ni Janice kapag nawala na si Gwen, ibubuo sa kanya ni na Cruz at Lovella ang kanilang pagmamahal. Naibahagi din ni Cruz na ayon sa pag-amin ni na Janice at Aldo, si Gwen lang talaga ang punteriya ng mga sospek sa pamamaslang. Subalit dahil umano dumating si Luis sa bahay at nakita si Aldo, napilitan ang mga sospek na paslangin na rin si Luis. Sinabi pa ni Lovella na nung una ay ayaw niya talagang patirahin si Janice sa kanilang bahay. Sinabi pa na mag-asawa na nung nabubuhay pa si Gwen, kung anong meron siya ay gusto niyang meron din si Janice. At ng November 2021 naman nang napansin na ni na Cruz at Lovella ang pagbabago kay Janice. Nagsimula na umanong magsumbong na hindi umano naguhugas ng plato si Luis. Tila ba sinisiraan ni Janice sina Gwen at Luis sa sarili nilang mga magulang? Ayon pa kay Lovella, isang beses tinanong niya si Janice tungkol sa kanyang buhay. At sinabi umano ni Janice sa kanya na pinagsamantalan siya nang siya ay 7 taong gulang pa lamang. Kaya naman sunod ay tinanong ni Lovella si Gwen kung totoo ba ang sinasabi ni Janice na siya ay pinagsamantalaan ng ito ay bata pa. Sumagot umano si Gwen at sinabi sa kanyang nanay na huwag maniwala sa mga sinasabi ni Janice. At dito na nga napagtanto ni Lovella na isang manipulator umano si Janice at mahilig gumawa ng mga kwento. At mula nga noon, nabahala na si Lovella sa kilos at gawain ni Janice. Isang beses pa nga naisip ni Lovella na baka gumawa ng kwento si Janice laban kay Cruz o sa kanyang anak na si Luis dahil nakahiga umano isang beses si Janice sa sala na maikli ang kanyang short. Naisip naman ni na Cruz at Lovella na ilipat na ng bahay si Janice kapag nagsimula na ang pasukan dahil si Gwen naman ay lilipat na ng boarding house. Pero hindi na nangyari iyon dahil sa ginawa ni Janice kina Gwen at Luis. Naalala din ni Lovella at Cruz na pinagnakawan sila ni Janice. Sana daw pala noon pa lamang ay pinaalis na nila sa bahay ang sospek. Subalit dahil malulungkot si Gwen kapag nawala si Janice, binigyan nila ng second chance ang suspect sa kanilang bahay. Sinabi naman ni Lovella at Cruz na aminado masyado silang nagtiwala kaya hindi nila nakitang may masamang balak pala si Janice laban sa kanilang pamilya. Ibinahagi din ng mag-asawa sa video na ang isa sa kanilang pinagsisisihan ay ang hindi nila sinabihan ang kanilang mga anak na sina Gwen at Luis na kahit anong buti ng isang tao, mayroon pa rin itong kasamaan na dapat paghandaan. Halong awa, galit at lungkot ang naramdaman ni Lovella laban kay Janice nang una niya itong nakita.
Maayos daw kasi ang itsura ng sospek habang ang kanyang mga anak ay kaawa-awa ang sinapit. Sa isip-isip naman ni Cruz, gusto sana niyang gantihan si Janice para sa pagpatay nito kina Gwen at Luis. Pero sa kabilang banda, naisip naman ni Cruz na kahit naman magawa niya iyon, hindi naman matatahimik ang kanyang mga anak. Nagdadasal na nga lamang si Cruz para gabayan siya ng Diyos sa tamang gawain. Naniniwala naman si Cruz na magkikita muli sila ni Gwen at Luis sa tamang panahon. Binigyan naman ng host sina Cruz at Lovella ng oras para magbigay ng mensahe kay Janice. Ayon kay Cruz, kung hindi lang sana nagpadala si Janice sa dikta ng demonyo, sana kasama pa nila sina Gwen at Luis at nagkaroon ng mas marami pang magagandang alaala. Sinabi naman ni Lovella na kapag nakita niyang muli sina Gwen at Luis, sasabihin niya sa kanyang mga anak na mahal sila ng Diyos at proud na proud siya sa kanyang mga anak. Sa ngayon ay ipinagpapatuloy ni Cruz at Lovella ang pagiging mapagkawang gawa ng kanilang mga anak. Tumutulong sila sa mga estudyante sa kanilang eskwelahan na kapos sa buhay. Sa paraan nga na ito, alam nilang masaya sina Gwen at Luis kapag titingnan sila ng mga ito sa langit. Gusto din sana ni Lovella at Cruz na komprontahin ang DSWD hinggil kay Janice. Ayon kay Lovella, mula 4 years old hanggang 16 years old si Janice, nasa facility na siya na minamanage ng DSWD at ng isang NGO. Sa madaling sabi, halos buong buhay ni Janice siya ay nasa pasilidad na pinangangasiwaan ng mga social worker. Ibig sabihin, malaking bahagi ng pagkatao ni Janice ay nagmula sa facility. Maaring siya ay naimpluwensyahan doon at doon nahubog ang kanyang pagkatao. Sinabi ni Lovella na ang rehabilitation na sinasabi ng batas ng Juvenile Act ay hindi epektibo. Dahil daw bakit hinayaan ng DSWD na marilis si Janice at sumama sa kanyang boyfriend imbis na piliin ito ang kanyang pag-aaral. Sinasabi din umano sa batas na imomonitor ang mga kabataan na katulad ni Janice paglabas nila sa poder ng DSWD. Pero ayon kay Lovella, tila ba pinabayaan na lamang ng DSWD si Janice. Sa tingin ni Lovella, malaki ang pagkukulang ng sistema at implementasyon sa batas ng Juvenile Act. Ayusin daw dapat sana nang sa gayon ay wala nang mabiktima pa gaya nila. Sa iyong palagay, sapat ba ang 22 hanggang 37 years na pagkakulong ng mga sospek sa ginawa nilang pagpatay sa magkapatid na maguad? Sa iyong opinyon, may butas ba ang batas na Juvenile Justice and Welfare Act? Ikaw, mabilis ka bang maawa at magtiwala katulad ng ginawa ni Cruz at Lovella? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.